Kabanata 4. Kaisipan at layunin. Hanggat ang pag-iisip ay may kaugnayan sa layunin, walang matalino na tagumpay. Sa karamihan, ang bangka ng pag-iisip ay pinapayagan na lumutang sa karagatan ng buhay. Ang kawalan ng layunin ay isang bisyo, at hindi dapat magpatuloy ang ganitong paglalayag para sa sinumang nagnanais na iwasan ang kalamidad at pagkapahamak. Sila na walang pangunahing layunin sa kanilang buhay ay madaling mabiktima ng maliliit na alalahanin, takot, kaguluhan, at pagkaawa sa sarili, na lahat ay mga indikasyon ng kahinaan, na humahantong, sa tulad ng tiyak na sinasadyang mga kasalanan, bagamat sa ibang paraan, sa kabiguan, kalungkutan, at pagkawala, dahil ang kahinaan ay hindi maaaring magpatuloy sa isang nagbabagong kapangyarihan ng universe. Ang isang tao ay dapat mag-isip ng isang lehitimong layunin sa kanyang puso, at itakda upang maisakatuparan ito. Dapat niyang gawing sentralisadong punto ng kanyang mga iniisip ang layuning ito. Ito ay maaaring magkaroon ng anyo ng isang espiritual na ideya, o maaaring ito ay isang makamundo na bagay, ayon sa kanyang nature sa panahong ito. Ngunit anuman ito, dapat ay patuloy niyang ituon ang kanyang mga puwersa ng pag-iisip sa bagay, na kanyang itinakda sa kanyang harapan. Dapat niyang gawin ang layuning ito na kanyang pinakamataas na tungkulin, at dapat niyang italaga ang kanyang sarili sa pagkamit nito, hindi pinapayagan ang kanyang mga iniisip na malihis sa panandaliang mga haka-haka, pananabik, at imahinasyon. Ito ang maharlikang daan patungo sa pagpipigil sa sarili at tunay na konsentrasyon ng pag-iisip. Kahit na siya ay mabigo ng paulit-ulit upang maisakatuparan ang kanyang layunin, tulad ng kailangan niya hanggang sa mapagtagumpayan ang kahinaan, ang lakas ng karakter na natamo ay magiging sukatan ng kanyang tunay na tagumpay, at ito ay bubuo ng isang bagong panimulang punto para sa hinaharap na kapangyarihan at tagumpay. Yaong mga hindi handa para sa pagkaunawa sa isang dakilang layunin, ay dapat mag-isip sa walang kapintasang pagganap ng kanilang tungkulin, gaano man kaliit ang kanilang gawain. Sa ganitong paraan lamang, maaaring mabuo at ituon ang mga pag-iisip, at mabuo ang determinasyon at enerhiya, at kapag ito ay nagawa, walang anuman ang hindi maaaring maisakatuparan. Ang pinakamahinang kaluluwa, na nalalaman ang sarili nitong kahinaan, at naniniwala sa katotohanan ito na ang lakas, ay mapapaunlad lamang sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsasanay, ang kalooban, sa gayong paniniwala, agad na magsisimulang kumilos, at sa pagdaragdag ng pagsisikap sa pagsisikap, pasensya sa pasensya, at lakas sa lakas, hindi magpapahinga sa pag-unlad, at sa huli ay lalakas ng banal. Kung paanong ang mahinang pisikal na tao, ay maaaring palakasin ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng maingat at matiyagang pagsasanay, gayon din ang taong mahina ang pag-iisip ay makapagpapalakas sa kanila, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sarili sa pag-iisip ng tama. Ang itakwil ang kawalan ng layunin at kahinaan, at magsimulang mag-isip ng may layunin, ay ang pagpasok sa hanay ng malalakas, na kinikilala lamang ang kabiguan bilang isa sa mga landas tungo sa pagkamit, na ginagawang pagsilbihan sila ng lahat ng mga kondisyon, at nag-iisip ng matindi, sumusubok ng walang takot, at ginagawa ng mahusay. Sa pagkakabuo ng kanyang layunin, dapat na isaisip ng isang tao ang isang tuwid na landas patungo sa pagkamit nito, hindi nagmamasid sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pag-aalinlangan at takot ay dapat na mahigpit na ibukod, sila ay mga elementong nagkakawatak-watak, na sumisira sa tuwid na linya ng pagsisikap, ginagawa itong baluktot, hindi epektibo, at walang silbi. Ang mga pag-iisip ng pagdududa at takot ay hindi kailanman makakabuo, at hindi kailanman makakagawa. Palagi silang humahantong sa kabiguan. Ang mga layunin, lakas, kapangyarihang gawin, at lahat ng matitinding pag-iisip ay titigil, kapag ang pag-aalinlangan at takot, ay pumasok. Ang kagustuhang gawin ay nagmumula sa kaalaman na kaya nating gawin. Ang pag-aalinlangan at takot ay ang mga dakilang kaaway ng kaalaman, at sila ang naghihikayat sa kanila at hindi pumapatay sa kanila, pinipigilan ang sarili sa bawat hakbang. Kung sino man ang nagtagumpay sa pagdududa at takot, ay nagtagumpay sa kabiguan. Ang kanyang bawat pag-iisip ay kaalyado ng kapangyarihan,
at lahat ng mga paghihirap ay matapang na natutugunan at matalino na napapagtagumpayan. Ang kanyang mga layunin ay itatanim, at sa tamang panahon, ito ay lalago at magbubunga, na hindi agad mahuhulog sa lupa. Ang pag-iisip na kaalyado ng walang takot sa layunin ay nagiging malikhaing puwersa. Ang nakakaalam nito ay handang maging isang bagay na mas mataas, at mas malakas kaysa isang simpleng pagtali, ng pabago-bagong mga kaisipan at papalat-palat na mga damdamin. Siya na gumagawa nito ay nagkakaroon ng kamalayan, at matalinong ginagamit ang kanyang mga kapangyarihang pangkaisipan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.